Mga bossing, na-encounter nyo na po ba yung ganitong glitch sa inyong Asus ROG laptop? Any ROG laptop pwede itong ma-encounter. Pero ito yung nasa harapan natin ngayon is G18 ba to? G16. G16. Yan. Ito yung box niyan. G16. Yung specs niyan. Yan. Ngayon, aalamin natin kung bakit ganyan yung nagiging glitch. Pero, pag ginalaw mo siya, wala, di ba? Kasi nag-a-idle. Idle lang yon yan. Yung lalabas na glitch ngayon. And then, may password lang siya. Input ko lang yung password, Ayun. Bali, nag-glitch siya. Tapos, lumalabas rin yung glitch na yon pag nag-shutdown tayo. Shutdown natin. Diba? Napakaganda ng screen. Kala natin, defective talaga yung screen. Pero hindi. Okay. Shutdown natin, Whether nakasaksak ka sa charger or hindi, lumalabas yung glitch na yun. Shutdown natin. Ayun, lumabas na siya. Going to shutdown po yan. Okay. Yan, totally shutdown na siya. Power on natin ulit. Pag boot up niya, wala tayong makikitang glitches. Pero check natin syempre kung ano yung reason na yun. Bakit siya nagkakaroon ng glitches? Kasi ngayon, sa laptop natin, more on maraming reason na possibilities kung bakit tayo nagkakaroon ng encounter sa LCD. Like po yung ganung sistema or ganung problema. Input ko lang yung password, mga bossing. Ayan. Alamin natin kung bakit. First, punta tayo dito sa Task Manager. Task Manager tayo. Check natin dito sa Task Manager. Check natin, ayan. Makikita natin, goods nakikita na may RTX 4060. Pero, ito yung specs niya, 13th generation Intel Core i7. Bago lang to. Ayan, 16GB RAM with 1TB SSD. Graphic card RTX 4060. Pero ang tanong, nasaan na yung kanyang shared graphic card na Intel Iris Xe? It means may something wrong sa kanyang driver ng graphic card. Check natin para malaman natin kung anong reason. Punta tayo sa may start setting. Ito. Setting yan. Punta tayo sa Windows Update. Kung makikita po natin, yung graphic Nvidia hindi tinutuloy ng user or ng owner ng laptop yung pag-install nito. Kaya makikita natin unfinished yung update ng driver. Tapos meron din tayong unfinished update ng Windows 11 version 22H2 or 22H2. Ayan. Yan, marami tayong unfinished update. Ibig sabihin, marami tayong update na hindi na-i-apply sa laptop. Kaya nagkakaroon tayo ng glitches. It doesn't mean na yung laptop natin is hardware problem na siya. Check rin natin sa refresh rate. Close muna natin yung mga bagay-bagay. Ayaw ma-close. Okay. Right-click. Display setting. Sa kung mapapansin natin, 2 monitor yung pinapakita niya. If-identify natin kung ano yung display monitor natin. Naka-number 2, ayan. Display number 2. Pero usually, pag wala kang external monitor na nakasaksak sa kanya, or HDMI na nakasaksak, monitor 1 dapat yan. Ayan, isa sa mga bugs or glitches yan na pag hindi natapos yung update. Punta tayo dito sa advanced display. Yan. Yan. Kung makikita mo, yung display 1 and display 2, iisa lang naman. Diba? Tapos ang nakalagay dito, display 1 isn't active. Balik tayo dito. Yan. Ito yung active monitor ngayon. Pero naka-display 2. Pero check natin, refresh rate nito. Gawin natin 60 Hz lang. Yun. Keep changes. Ayan yung ating resolution. Okay. Subukan natin siyang i-shutdown. Kung baka may magbago sa kanya. Na nagbaba tayo ng refresh rate. Try natin. Shutdown. Kung mag-glitch pa rin. Ayun, nag-glitch pa rin. Ibig sabihin, wala sa refresh rate yung kanyang
problema. Kaya magiging reason natin dito, pag hindi siya nagtuloy sa Windows update, ang pinaka-best solution dito is clean format. Hindi po siya hard reset hindi rin factory not hard reset, not factory reset, but clean format. Gagamit po kayo ng USB flash drive kung saan nakalagay yung Windows 11 na ilo-load nyo sa laptop. Iwa-wipe out nyo po lahat ng laman ng laptop na to para ma-install ng mas malinis yung ating Windows 11. Ayan. Sa kanina nag-glitch yung nito keyboard. Ayaw gumana nitong function key. Kaya ang gagawin natin, clean format. Okay? Ayun lang mga bossing. Use lang kayo ng flash drive. Alright, subscribe kayo dito kay Kuya Da. Andito pa rin si Ate Jude. Huwag kayo mag-alala. Ayun, thanks you mga bossing.